Tuwing umaawit tayo ng lupang hinirang, wala sa ating kamalayan na nauna palang nilikha ang himig nito bago ang liriko. Pumunta tayo sa Cavite, 1898. Habang pinaghahandaan ang proklamasyon ng kalayaan, may isang taong inutusan si Aguinaldo. Ito ay si Julian Felipe, isang musikero mula sa Cavite, dati ring organista sa simbahan. Inantasan siya ni Aguinaldo na gumawa ng isang musikang tunog marcha, isang tugtog na magiging pambansang himno ng bagong republika. Pinag-aralan ni Felipe ang mga kilalang tunog marcha sa panahon na iyon, kabilang na ang mga European anthems. At mula doon, binuo niya ang Marcha Nacional Pilipina. Noong Hunyo 12, 1898, habang itinataas ang bandila sa Kawit, Cavite, tumugtog ang banda ng isang piyesang walang liriko. Instrumental lang. Yon ang prototype ng pambansang awit natin. Pagkalipas ng halos isang taon, pumasok sa eksena si Jose Palma, isang batang Makata na nasa 23 anyos lamang. Sumulat siya ng isang tulang Kastila na pinamagatang Pilipinas. Sa tula niya, inilalarawan ang pag-ibig sa bayan sa gitna ng giyera at sakripisyo. Kalaunan, ang tulang Pilipinas ay inangkop para sumakto sa himig ng Marcha Nacional Pilipina. Dito nabuo ang liriko ng ating pambansang awit. Ang kawili-wili dito ay ang musika ay gawa ng isang musikerong taga Cavite. Ang salita o liriko ay tula ng isang batang Makata isinulat sa Kastila. At ang bansang umaawit mas sanay sa Tagalog at iba pang wika. Ang ibig sabihin, mula pa lang sa simula, ang pambansang awit ay halo ng iba't ibang boses at kultura. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang liriko. Mula Kastila, isinalin sa Pilipino. Inayos, pinaikli, pinalakas ang diwa. Ang pamagat na madalas nating ginagamit ngayon na lupang hinirang ay hango sa unang linya. Bayang Magiliw, Perlas ng Silangan. At tulad ng bandila, ang national anthem ay hindi lang basta awit na kinakanta sa mga eskwelahan, mga munisipyo, sinehan at iba pang pagtitipong panggobyerno. Ito ay isang bakas ng revolusyon, isang tugtog na isinilang sa gitna ng pagputok ng baril at kanyon at pagtaas ng bandila. Kaya sa susunod na tumingin ka sa bandila o sa susunod na umawit ka ng lupang hinirang, maaalala mo sana na may tatlong babaeng tahimik na tumahi sa Hong Kong. Isang musikerong taga Cavite na naglapat ng isang musikang tunog marcha. At may isang batang Makata na nagsulat ng tula
at libo-libong taong nag-alay ng kanilang buhay para magkaroon tayo ng isang pirasong tela at isang himig na magsasabing ito ang bayan natin. Sa mga susunod na episode ng Lumang Pilipinas, Kwentong Bandila, pupunta tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao at saka sa 8 probinsyang unang nag-alsa laban sa Kastila para kilalanin ang mga taong nasa likod ng 3 bituin at 8 sinag. May iba pang bersyon na kwento tungkol sa pagkadisenyo ng ating bandila. Parang hindi ko ito narinig na itinuro sa aking eskwelahan noon. Ayon sa 2 revolusyonaryong sina Artemio Ricarte na may palayaw na Bibora, ipinanganak sa Batac, Ilocos, na nakapag-aral at nakapagtapos sa Maynila, at si Julio Nakpil na may palayaw na Giliw mula sa pamilyang may kaya sa buhay, isa siyang musikero at kompositor na taga Quiapo. Ang dalawa ay umaangkin ng testimonya ayon sa kanilang memorya na si Feliciano Hernandez Ocson ang talagang nagdisenyo ng ating bandila, hindi si Emilio Aguinaldo. Sa inyong palagay, sila ba ay kapani-paniwala? Pakisulat lang sa comment ang inyong opinyon. Itong si Feliciano Hernandez Ocson ay isang parmasyotika na nagnenegosyo sa Ermita, distrito ng Maynila, bago sumanib sa Katipunan noong 1896. Kasama niya si Jose Alejandrino na ipinanganak sa Binondo at nakapag-asawa sa pamilyang Matias Magdangal na tiga Arayat, Pampanga. Sila ni Ocson ang itinilaga ng samahan sa trabahong tagakuha ng pondo mula sa mga Pilipinong nagtatrabaho o nakatira sa Hong Kong noon. Sila din ang namahala sa pagpondo at pagkuha ng mga armas para sa Katipunero. Si Ocson ay isa din sa tumulong sa pagtayo ng Revolutionary Departmental Government ng Central Luzon hanggang sa Mount Puray sa Montalban. Siya ay ipinanganak noong June 9, 1868 at tansyang sumakabilang buhay noong May 4, 1898 sa edad lamang na 30 anyos. Sa aking pananaw, posible ngang mangyari ito dahil kahit sa ating panahon ngayon, nangyayari ang ganoong sitwasyon na ang magandang trabaho ng isang tauhan ay minsan sa amo napupunta ang recognition. Kahit binibigyan ng kredito ang tunay na may gawa. Dalawa ang bersyon ng ating kwento. Yun ay mananatiling palaisipan na lamang kasama sa kasaysayan. Ang importante ay mayroon tayong physical na watawat na kumakatawan sa atin bilang isang bansa at isang lahing Pilipino. Ito ang Timeless Pilipinas Channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at abangan pa ang mga susunod kong kwento sa Lumang Pilipinas Kwentong Bandila Series.
Have a nice day!